Masarap kaya yung ganyang alimango. Siguro sa isang alimango, pwede na sa isang buffet. Sa makaagam na umaga, ako nga pala si Dr. Ronald Gatchalian mula sa Nuclear Reactor Operations Section ng Philippine Nuclear Research Institute. Kami sa NROS ang nagmamanage at nagme-maintain ng ating nuclear research reactor, ang Philippine Research Reactor 1, Subcritical Assembly for Training, Education, and Research. Kami ang naghahanda ng experiment program para sa mga trainees at estudyante na gumagamit ng ating research reactor. At ngayong araw, naimbitahan ako upang manood ng ilang video clips para sa aking expert opinion sa mga video na ito bilang ang aking pinag-aralan ay nuclear engineering. Okay? Simula na tayo. Ang una natin papanoorin ay ang pelikula sa Chernobyl. Nakita nyo dito na mayroong sunog na nanggagaling sa reactor. Kita nyo, madaling araw, meron silang response team na pinadala. Pero una palang papansin ko dito, no, ang suot ng ating mga bumbero ay yung standard na PPE para sa fireman. Pero kung isipin natin ito isang nuclear facility, dapat sana handa rin sila sa personal protective equipment na particular sa isang nuclear radiological accident. Okay, so sa clip na to pinapakita yung nagliliyab na reactor building ng Chernobyl Unit 4. Isang bagay na nais ko ipunto dito, ang pinagkaiba ng disenyo na ito sa mga nuclear power plants sa ngayon ay wala silang tinatawag na containment building. Kumpara sa mga moderno commercial nuclear plant na merong containment building na gawa sa makapal na konkreto at steel liner para maiwasan yung makatakas yung radioactive material mula sa loob mapunta sa labas. At iyon ay isa sa pinagkaiba. Ayan, nakita nyo, may inawakan siya dito na material na isipin natin medyo malapit sa kulay ng uling. Ito ay graphite mula dun sa nuclear reactor. Kasi ang disenyo ng Chernobyl plant ay gumagamit ng graphite para magtuloy-tuloy yung nuclear reaction. Ngayon, ang graphite, maaring meron tong mga impurities. At yung impurities na yun, kung siya ay nanggaling sa loob ng reactor, ang magiging dahilan para maging radioactive. Kaya dito, mapansin natin yung ating bumbero, hinawakan niya yung graphite, hindi niya alam kung anong klaseng material ito, maaaring na-contaminate na siya. Vasily, what's this? I don't know, Misha. Don't fuck around with it. Hook these up, come on. Ayun, katulad niya na sinabi ng bumbero, hindi niya alam kung anong klase yung material yung nahawakan niya. Go in. You taste metal? Yeah, what is that? I don't know. The valves, Misha. The valves, let's go. The valves, come on! Ngayon, nahawakan na niya, nakita nyo. So yun pala, nakita nyo kanina, hinawakan niya yung graphite. Yun kasi ang kaiba sa radiation at radioactive materials, hindi natin nararamdaman gamit ang ating paningin, ating panghawak.
ating pakiramdam ang radiation. Kaya kailangan natin ng mga specialized equipments, radiation detectors, para malaman natin presensya ng radiation. At pansin nyo dito sa kanilang pagresponde, kahit alam nila na nuclear reactor ang pupuntahan nila, wala silang dalang radiation detectors para malaman kung ano ang intensity ng radiation na nasa lugar kung nasan sila. Hey, get tank car! Get on these horns! It's all right. All right. Dito pala, napansin nyo, meron isang bumbero na mukhang nasunog yung kamay niya. Unang tanong dyan kasi ito yung bumbero kanina na humawak ng graphite. Ngayon, ang pinapakita dito, maaaring itong kanyang injury ay nanggaling sa radiation exposure niya. Ngayon, mangyayari lamang yung immediate na effect na makita natin na health effect kapag sobrang taas ng radiation na ating natanggap. Ngayon, hindi ko masabi directly kung ilan kaya yung radiation dose rate ng graphite na nahawakan niya, pero aasahan lang natin yun kapag sobrang taas. Ngayon kasi, medyo unlikely na kung meron kang graphite na ganun kataas ang radiation dose rate. Maaari pa siguro kung nuclear fuel ang hinawakan niya. Pero dito kasi sa kaso na to ay graphite. Kaya hindi natin sigurado kung accurate ba talaga na mayroong bumbero na ganun kabilis ang naging reaksyon sa kanya. Dahil kadalasan din itong mga deterministic effect dahil sa radiation, acute radiation syndrome, ay nangyayari din sa loob ng oras o araw mula nung ikaw ay na-expose. Dito sa palabas, masyadong mabilis kasi kanina lang niya hinawakan, nakita agad na nasunog na agad yung kanyang kamay. Sandra, listen to me. You need to get out of there. Run. If there's been a reactor breach, you won't last 5 minutes with or without the suits. Do you hear me? I hear you! Okay, so sinabi doon, nagkaroon pala ng reactor breach. So, magpapalagay natin na sa loob sila ngayon ng containment building ng isang nuclear reactor. Ngayon, kung merong nakita natin, merong steam na parang humahabol sa kanila, maaaring yung reactor na ito ay isang light water cooled na reactor. Meaning meron tubig sa loob ng reactor. Dahil mainit ng tubig, nagiging itong water vapor or steam. Ngayon, kung ito ay coolant o yung tubig na nasa loob ng reactor, tama na meron itong radioactivity. Okay? Ngayon, ang radioactivity na nasa tubig ay maaaring manggaling doon sa mga impurities na nasa tubig natin. For example, cobalt-59 na impurity sa stainless steel. Kapag yan ay tinamaan ng neutrons, magiging cobalt-60 na isang gamma emitter. So maaaring yan nandun sa steam. Isa rin is nitrogen-16 na nandoon sa tubig mismo, yung dissolved gases sa tubig. Nitrogen-16 ay radioactive din. Kasama na rin ang tritium na isang beta emitter, isa rin radioactive material na nasa tubig. Pero kanina may sinabi dito na parang may 5 minuto lang yata sila para makatakas mula dun sa loob. Ngayon sa tingin ko medyo exaggerated yung statement na tama, may radioactivity itong steam, pero ang tubig kasi madalas sa isang reactor ay minemaintain na pure para nga malimitahan itong radioactivity. Kaya sa tingin ko medyo exaggerated na dahil doon sa steam ay maaari silang magkaroon ng acute radiation syndrome. Okay, napansin nyo rin doon na nagkaroon ng, hindi natin lang kung lindol o pagsabog sa loob ng reactor, na nakita natin yung ibang staff tumakbo palabas ng control room.
Ngayon, ng ating mga reactor operator ay sila po ay trained para mag-handle ng mga accident sa isang nuclear power plant. So sila rin ang inaasahan na mag-initiate, gumawa ng mga emergency procedures. Kaya very unlikely sa katotohanan na yung reactor operator natin sila ang unang aalis sa control room. Dahil meron po yan sinusunod na procedures, meron silang libro dyan para sa emergency procedures na kailangan sundan. So tinan po natin. Put the safety doors on manual override. Joe, I cannot do that! Keep the doors open! My wife is still in there! Takashi, tell me this door's on manual. Manual, yes, but Joe, we are starting to breach. I'm right here. As soon as they're through. Ngayon din pala, no? Nakita nyo, merong mga tao na nandun sa loob ng containment building tapos sinusubukan nilang tumakas. Ngayon kasi yung wife ng ating bida, siya yung nandun sa loob ng containment. Ngayon kasi ang reactor natin kapag siya ay nasa normal operating procedure, actually itong mga access points sa loob ng reactor ay nakasarado. Limitado rin talaga ang access kahit sa normal operation. Bakit? Kasi mainit sa loob eh. Hindi komportable para sa mga empleyado at also medyo mataas din kasi ang radiation field sa loob. Kaya dinisenyo talaga ang containment na isolated kapag normal operation. Kaya dito kakaiba din sa palabas na ito. Nakita nyo na naka-open siya. Nagsimula na naka-open siya yung ating access doors sa containment. Well, in practice, kahit normal operation, nakasarado yan. So, lalo pa kung merong accident, nakasarado na agad yan. So, yun ang isang mali dito sa scene na ito. I'll seal it. Sandra, honey, can you hear me? I'm at the door. Sandra! Sandra, I'm waiting for you. I'm at the checkpoint, but you have to run, honey. You have to run as fast as you can. Isa rin pala, no? Napansin nyo kanina pa sila hinahabol nitong radioactive na steam. Ngayon kasi sa loob ng reactor natin, meron tayong mga safety system. For example, may mga air cooler sa loob ng reactor containment. Meron din mga spray. So para saan itong mga spray na to o tinatawag na emergency core cooling system, including na rin yung ating containment spray systems. So ito ay kapag nagkaroon ng accident, kailangan i-controlin natin yung temperature at pressure sa loob ng building. Ngayon, automatic yan. Nag-on yung containment vapor spray, air coolers, etc. para nga masuppress natin itong steam. Kaya dito, para makita natin, hanggang ngayon, meron pa rin steam na humahabol sa kanila para bang walang mga yung containment emergency facilities katulad nun. So, sa katotohanan, sa realidad, sa isang nuclear power plant, merong mga automatic safety systems na kapag na-measure na may abnormal condition, automatic initiation yun, kahit walang intervention ng ating reactor operators. Kenji, we need to go! Joe, Shimiro! Nani, Muichido. Close the door! Seal the corridor, the whole city will be exposed! So ngayon, nakita natin, di ba, na Sandra! parte na rin ito ng portrayal sa pelikula na para maging mas emotional yung scene natin dahil nga ang misis niya naiwan dun sa loob ng reactor. Siyempre, para ma-build up yung tense emotions, andun yung danger. Kaya pinakita nila na mayroon pa rin radioactive steam sa kanilang likuran. Joe, can you hear me? Yes. Are you there? Sandra, I'm here. Can you hear me? Don't say that. Don't you say that. Run as hard as you can, honey. Joe, you have to close the door. You have to live. For a son. Go! Seal the door! Now! 5 6.
Yan, di ba? Doon sa clip, pinakita na seal na sila sa loob, naiwanan sila sa loob. Pero kapag sa tunay na nuclear power plant, nabanggit ko nga, talaga namang sarado itong access points na ito. So wala nakakapasok sa loob ng reactor kapag tayo ay normal operation. So lalo pa kapag may accident scenario, talagang nakasarado na yan. Kaya yun din ang ginagawa para ma-ensure na wala tayong personnel na maaaring naiwanan sa loob ng facility. At yun din ang dahilan kung bakit dinisenyo ang mga emergency safety systems na kayang i-operate lahat mula sa control room. Hindi kailangan pumasok ng personnel sa loob ng mismong containment building para sabihin natin buksan ng valve, paandarin ng equipment. Lahat yan can be controlled sa ating control room. And majority nga ng ating safety functions ay automatic. Yun. Sa last part pala, pinakita, no, gumuho yung cooling tower. Maaari din kasi na yung ating mga viewers, iniisip nila na itong cooling tower, yung shape na parang Pringles, di ba? Ay yun ang nuclear reactor. Actually, hindi dun ang nuclear reactor natin. Dun lamang ine-exhaust yung ating water vapor. Kapag yung ating waste heat na nanggaling dun sa ating pag-convert ng thermal to electrical energy, kailangan yang i-expel sa environment. So yung cooling tower na yon actually ay independent, external, nakahiwalay siya dun sa reactor. Kasi yung reactor natin nasa loob ng containment para kapag may mga accident, ma-isolate natin mula sa environment. The crab is constantly growing inside of the shell. What I'm doing is injecting various formulas of growth hormone into the crab. Hey, what is this? Your answer to world hunger? Don't laugh, it may be. At 6 this morning, a full alert went into effect here at the power plant. All indications were that a nuclear accident had taken place. However, company officials assure us that it was a false alarm. My God! I think we have to get out of here. Dr. McNeil, could this be a result of your research? Maybe. John? Is that you? Ito pinakita na, no? Sabi nga dun sa sa pag-setup nila nung context, meron daw nuclear plant na nagkaroon ng accident. At napakita nila dito yung gusto rin sana nilang gumawa ng mga crabs na may growth hormone to answer nga hunger, global hunger issues. So dito pinapakita nila na lumaki itong mga alimango natin, presumably dahil nagkaroon ng nuclear accident malapit. So unang-una, sa ating mga nuclear power plant, meron tayong strict regulation sa mga radioactive effluents. Meaning yung mga nilalabas ng ating nuclear plant sa tubig, sa hangin, dahil sa normal operation. At itong mga values na ito ay known to be safe. Okay? So meron tayo ina-achieve na mga limits para dyan. And in case of accident, meron ding mga limits na nakasaad. Kasi minomodel nila ano kaya yung potential accident scenario sa isang nuclear plant.
Kaya very unlikely na makakita tayo ng ganitong because of extreme radiation ay magkaroon ng mutation. And also kasi ang mutation sa isang biological object, hayop, ganyan, ay mangyayari over a generation. So hindi yung existing na kuwari mga alimango sa isang lugar, bigla na lang silang lalaki. Ito, sobrang laki naman ng alimango na to, pero dito pinakita lang nila yung paa, di ba? Imagine nyo lang, ganyan kalaking alimango, kung gaano kamahal nyo may bibenta sa palengke yan. Diba? So yun, makita nyo na talagang overly exaggerated itong clip na ito kung saan dahil kamo presumably dahil sa radiation nagkaroon ng mutation sa alimango na maging ganito kalaki, di ba? So masarap kaya yung ganyang alimango. Marami kayang aligiyan. Siguro sa isang alimango pwede na sa isang buffet. Di ba? Circuit's kind of fried. I don't know. Maybe you want to come take a look at it. Okay, I'll be right there. Get out! Okay, so ito pala, no? Nakita nyo dun sa una, nagkaroon ng mechanical malfunction or malfunction sa electronics na naging dahilan para yung ating device na isang gamma emitter dito sa case na to ay mag-emit ng radiation o magkaroon ng beam on. Okay? So kadalasan kasi sa ating mga nuclear equipment ay meron tayong tinatawag na fail-safe feature. May mga interlocks yan. Ibig sabihin, kailangan na-satisfy mo yung mga safety requirements bago mo mapaandar ang isang equipment. Isang example na lang, no? May mga radiation facility tayo na kailangan ang ating mga pintuan ay nakasarado at yung ating motion detector sa loob ng kwarto ay wala na detect bago natin mapaandar yung ating equipment. So ngayon dito sa pelikula natin, obviously wala silang ganung mga interlocks and safety features na nakikita natin ngayon sa ating mga modernong facilities na gumagamit ng radiation emitting devices. Okay. Okay, isa rin kakaiba dun sa clip na pinakita, di ba? Sinubukan niyang protektahan yung kanyang co-worker by blocking yung gamma rays mula dun sa ating equipment gamit yung kanyang katawan. Ngayon kasi ang ating gamma rays ay very penetrating na radiation yan. Actually, ang gumagana as shield sa gamma rays ay mga material na high density. Ngayon, ang ating katawan ay relatively low density. So, in practice, kung tayo ang gagamitin as radiation shield for gamma rays, ay hindi talaga effective yan. So, maaaring idea niya, protektahan yung kanyang katrabaho, pero kung ito ay sa actual scenario, maaaring hindi rin nakatulong na siya yung ginamit niyang pangharang. Kasi tatagos lang din sa katawan niya yung gamma rays. How's Harper? He's all right.
You saved him. I don't think he's coming back to the lab for a while, though. I don't understand how this is possible. You should be dead. They worked. The nanomeds. Ayun, alala niyo yung sinabi ng kanyang katrabaho, di ba? Na hindi siya makapaniwala na buhay pa yung ating bida dahil sa mataas na radiation exposure. Ngayon kasi, meron ngang radiation risk. So, merong harmful effect sa atin ang radiation, particularly kapag sobrang taas. Yan. Kapag sobrang taas ng radiation level, tama na maaaring maging dahilan yon ng pagkamatay ng isang tao. Pero yun ay mga levels na sobrang taas na hindi natin nakikita sa ating pangkaraniwang uses ng radiation. Kasi ating mga facilities ay dinisenyo upang malimit natin ang radiation exposure. At sa tao, yun ang iniiwasan natin na tayo ay ma-expose above limits na alam nating safe para sa tao. Pero may mga objects din tayo na sadyang ini-irradiate para makaroon tayo ng beneficial uses. For example na dyan ay ang ating mga prutas. Kung gusto nating ma-preserve, mapahaba ang shelf life o mapatay ang mga mikrobyo. Meron din tinatawag na mutation breeding sa mga halaman, particularly sa ornamental plants. Kasi nga, ang mutation ay pwede rin maging dahilan upang magkaroon ng ibang kulay ng dahon o mas matibay na stalk o maging mas resistant sa sakit ng isang halaman. Kaya minsan ang mga halaman ay sadya rin ini-expose sa radiation para makultivate natin itong traits na positive, gusto nating ma-retain. So yun naman ang tinatawag na mutation breeding sa mga halaman. But of course, hindi natin yan ginagawa sa mga tao. Sa tao, gusto nating i-limit ang radiation exposure sa safe levels para maiwasan natin ang any detrimental health effects. I mean, I feel great. I feel like, I don't know, they must have, fixed me. Bruce, they've killed everything else that they've come into contact with. Are you sure the doctor checked? The doctor gave me the full workup. He wants to know where he can get what I'm taking. I'm 100%. More. What do you mean? Yun ang alam natin na fictional na part ng ating pelikula. Dahil kapag tayo, as human beings na na-expose sa radiation, magkakaroon nga tayo ng detrimental health effects. Okay? Especially kapag mataas na level ng radiation. Kaya katulad nga dito sa clip na ito, na-expose siya sa mataas na level ng radiation. Kaya imposible yung sinasabi niya na after na kanya exposure ay more than 100% pa siya nung bago siya na-expose sa radiation. Okay? Kaya yan ay nire-recognize ng scientific community na may hazard ang radiation. Kaya yan ay nililimit natin into safe levels ang ating exposure. Ayan ang ating ina-achieve sa ating mga activities, sa ating mga facilities na gumagamit ng radiation at radioactive material. Remember my bad knee? Well, now it's my good knee. Bruce, this isn't funny. I was watching you. You were gonna die, and I was gonna have to watch you die. Betty, I'm sorry. Really? Hey, I'm not gonna explode, okay? Yun yung una yung sinabi, no? I'm not gonna explode. Ngayon, isa ring pangkaraniwang misconception, especially sa general public, na kapag tayo ay natamaan ng radiation, tayo ay magiging radioactive. Magkaiba po yan. So, ang example na lang po natin yan ay kapag tayo ay nagpapa-annual physical exam, chest x-ray. So, pag nagpa-chest x-ray tayo, tinamaan tayo ng x-ray. Dumaan sa ating katawan ng x-ray, tumagos sa atin. Pagkatapos po ng procedure na yan, ay hindi tayo nagiging source ng x-ray. So, kumbaga, hindi tayo nagiging radioactive after
matamaan ng radiation. Kaya yung sinabi dito ng ating bida na I'm not gonna explode, parang pahiwatig dito ay naging radioactive siya pagkatapos niya matamaan ng gamma rays at naging radioactive siya to extent na pwede siyang mag-detonate like a nuclear weapon. So magkaiba po yan. At sa reality po ay hindi po nangyayari yan na tayo magiging radioactive o kung ano man pong prutas o kaya equipment ang ating pinatamaan ng radiation, after po niyan, treatment na yan, ay hindi po sila nagiging radioactive. So yun po, napanood natin yung mga clips mula sa mga pelikula at trailers. Napansin nyo na marami talagang mga misconceptions patungkol sa nuclear na napapanood natin sa popular media. At hindi naman lahat ng mga pinapalabas dito ay scientifically accurate. Kaya sa mga viewers po natin, una salamat po sa panonood nitong Experts React. But at the same time, gusto namin imbitahan kayo sa matuto pa mas malalim patungkol sa nuclear. Andito po ang DOST, Philippine Nuclear Research Institute, para gabayan kayo sa pag-aaral nyo patungkol sa nuclear. Malaman nyo kung ano ang mga facts. Nabanggit ko na una, ako ay galing sa Nuclear Reactor Operation Section. Kami nagmamanage ng isang nuclear facility. Maaari nyo kaming dalawin para makita nyo paano nga ba ang buhay ng isang nuclear scientist, ng isang Filipino nuclear scientist dito sa ating facility sa may DOST PNRI. At maliban doon, nais ko rin imbitahan kayo para sa 53rd Atomic Energy Week na gaganapin sa December 9 to 12 dito sa DOST Philippine Nuclear Research Institute, Quezon City. So, see you there!